Okay, hello mga guys, no? Si Kalahin na naman, no? Kalahing Saban na mayroon po tayong komentary patungkol ngayon sa pangyayari sa ating mundo mga kalahi at magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Kalahi Saban Vlog. At sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan, magandang kalusugan. Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos at ingatan kayo ng Diyos, no? Ang ating pong pag-usapan ngayon mga kalahi ay patungkol ito sa ating pong bansa kung kung anong development, no, sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon dahil mga kalahi, kung napansin niyo ang mga pangyayari ngayon parang malabo pa, no? Malabo pa sa tubig ng kanal. Malabo pa sa tubig na maraming putik, no? Kasi mga kalahi, ang napansin ko ngayon mga kalahi, noon ang ingay-ingay, no, sa kaso patungkol sa impeachment trial kay BP Sara. Ngayon mga kalahi, parang natabunan, no? Parang natabunan sa no, dumaan pa itong tinatawag na kaso, case of Atong Ang, no, patungkol sa nawawalang sa bungiro. Tapos parang ang ingay sa mundo sa kasong yan dahil marami namang mga biktima or mga kamag-anak ng mga biktima na nagrereklamo at nag-reveal sa kanila pong mga request sa ating pong government, no, na sana mapapanagot yung may sala sa krimen, no, yung nawawalang sa bungiro, missing sa bungiro. At saka napatunayan na talagang may mga pangyayari talagang krimen na naganap dahil totoo talaga na yung mga bangkay, yung mga patay na mga sabungero totoong inihuhulog doon sa yung may Taal Lake. Ngayon, pagkalipas ng ilang mga araw, linggo, pumasok na naman itong pangyayari patungkol sa tinatawag na flood control. Itong case talaga na flood control ay ngayon ay siyang nag-iingay. Parang halos lahat ng mga social media, halos lahat ng mga accounts ng mga vloggers, walang ibang pinag-usapan ang patungkol sa tinatawag na flood control dahil ito po'y tinututukan ng mga ibang ahensya ng gobyerno tulad na lamang sa Senado at saka sa Kongreso. Iniimbestiga nila na sino talaga ang mga opisyal na sangkot dito, no? Talagang napakagulo mga kalahi dahil kumbaga parang walang solusyon, no? Para na rin na nasasanay na po ang tao na tanggapin na wala talagang walang mapapanagot, no? Hindi ito magkalayo, parang pareho-pareho lang ang mga pangyayari sa impeachment trial, walang nanagot, no? Hindi po talaga nag-trial. Tapos yung Atong Ang case, yung sa bungiro, missing sa bungiro, wala na rin. Tapos dumating itong tinatawag flood control, no? Maraming sangkot, no, sa katiwalian ito dahil may mga listahan na nga ang ating pong gobyerno, ang ating pong presidente, kung sino-sino sila ang involved dito mga kalahi. Kaya mga kalahi, parang sa tingin ko mga kalahi, iwan ko mga kalahi dahil itong mga investigasyon na ginagawa, tingnan ninyo at pwede ninyo akong kumbaga sumbatan, no, kung ang opinion ko ay magkamali. Dahil mga kalahi, sasabihin ko sa inyo ngayon na talagang itong investigasyon patungkol sa flood control, wala itong mangyayari. Walang mapapanagot. Lagi pwede halos araw-araw mag-imbestiga. Pero kalaunan, walang mangyayari sa investigasyon. Dahil ito'y parang pangpaipal ang mga politiko. Parang pasikat lang ang mga politician, no? Dahil
parang ano naranasan na natin marami ng bisis na may mga case ngunit walang nangyari. Kailan kaya ito maaksyonan? No, Mr. President, no, PBBM, Bongbong Marcos, kailan kaya ito may ngipin ang batas? Lagyan sana ng ngipin ang batas na kung sino po ang sangkot sa mga katiwaliang ito dapat papanagutin sa gobyerno. Pag hindi ito, pag walang mapapanagot dito, mga kalahi, sasabihin ko sa inyo, hindi at huwag na kayong umaasa pa sa investigasyong ginagawa ng mga institusyon, ginagawa ng mga sa Senado at saka Kongreso kung walang mapapanagot. At saka kung walang mapapanagot, ito pong kumbaga, sinasabi ng ating Presidente, PBBM, na galit na daw siya. No? Pag walang mapapanagot, pag walang makukulong, sasabihin ko sa inyo, Mr. President, hindi totoo na ikaw po'y nagalit. Kaya sana, Mr. President, para patuloy kaming umaasa sa inyo at patuloy kaming believe sa inyo, no? Talagang kailangang mayroon talagang makulong. Sinasabi mo nga, no, na walang padrino, walang kamag-anak, kung sinong nagkasala, kailangan papanagutin. Kailangan, Mr. President, na lagyan ng ngipin yung mga pangako mo na talagang mayroon talagang mapapanagot. Kahit kamag-anak, kahit manino o ninong, ninang, or goddaughter, godson, walang padrino, talagang papanagutin at ikukulong ang mga sangkot ng mga katiwalian dahil pera ng taong bayan ang nakasalalay dito. Kung gano'n na lang ang ating gobyerno, kung gano'n na lang ang mga government workers, government officials, kung gano'n na lamang, no? Mabuti pa, wala na lang gobyerno kung gano'n. Kasi hindi umaandar ang mga materialis ninyo. Kailangan paandarin yung authority. Kailangan may ngipin ang batas. No? Mga kalahi, kailangan. Kasi parang nakakasawang pakinggan, nakakasawang panuorin ang mga palabas ng mga sa Senado at saka sa Kongreso. No? Parang palabas lang, pasikat, paipal. No? Halos talaga ang mga senador at saka ang nasa Kongreso. No? Kaya lang, ito po'y request ko sa ating mahal na Presidente. Hindi, talagang kami po'y sumusuporta sa inyo. Ako po'y sumusuporta sa inyo. Bagamat hindi kita ibinuto, no? Pero nang nakita ko at na-observe namin yung mga pang-aapi, no, sa kabilang kampo, sa kabilang partido sa iyo. Kaya kami sumusuporta sa inyo at panig kami sa iyo. Kaya you have to put into action, no, sa mga katiwalian, kailangan papanagutin mo. No? Kaya mga kalahi, no, sana isuportan ninyo ang munting channel ni Kalahing Sabat Vlog. Subscribe, like, and share. Ito po, no, ang maiksing komentaryo ni Kalahing Sabat. Sana